Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito na Moments with God. Ako po ang inyong lingkod, Presbyter Nympha Barrera, at ako po yung lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa akin upang ipaglingkod sa inyo ang kanyang mga salita. And our theme for this week is about graciousness. And our topic for tonight will be the graciousness of God. Praise the Lord. Graciousness from the Oxford Advanced Learner's Dictionary is a noun which means the quality of being kind, polite, and generous, especially to somebody of a lower social position. It is the quality in God of being kind and showing mercy. Praise the Lord. Beloved, truly God is gracious. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Sa aklat ng awit 103 verse 8, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Purihin ang Panginoon. Mga iniibig, walang makahihigit sa pagka-mapagbiyaya at pagka-mahabagi ng Diyos. At ito ang dapat malaman at makilala ng lahat ng tao. Sinasabi po sa aklat ng unang Pedro 2 talatang 3 ang ganito, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Purihin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, dapat pala makilala ng tao, maunawaan ng tao na ang Diyos ay tunay na mapagbiyaya at mabuti. Ngayon, paano nahahayag ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos? How is God's grace manifested? Una, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sinasabi po sa aklat ng mga awit sa 145 verse 17 ang ganitong mga salita. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa. Sa Amplified Version ang sabi, the Lord is unwaveringly righteous in all His ways and gracious and kind in all His works. Purihin ang Panginoon. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga gawa ng Diyos. Yamang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nahahayag ang kanyang pagiging mapagbiyaya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Alamin natin ano ang mga gawa ng Diyos. Sa aklat ng awit 103 mula 1 hanggang 5 talata, sabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Sa mababaw na salin ng Biblia, ganito po ang pagkakasulat, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad sa agila, ang taglay kong kalakasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, mga iniibig,
Ano daw ang mga gawa ng Panginoon na siyang naghahayag ng kanyang pagiging mapagbiyaya? Una, sinasabi sa mga talatang ito na ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon, walang itinatangi ang Diyos. Mahal ng Diyos tayong mga tao. At dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagiging mapagbiyaya, pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. Upang mapatawad ang ating mga kasalanan, upang tayo ay mapatawad ng Diyos, ay mahal ang itunumbas na kabayaran sa ating mga kasalanan. Sinasabi po yan sa Aklat ng Awit, 49 sa talatang 8, na sabi, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Mahal po pala ang kabayaran, ang katubusan ng kaluluwa nating mga tao. Ngunit paano nahayag ang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon? Sinasabi po sa aklat ng unang Juan 2, talatang 1 hanggang 2, ang ganitong mga salita. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus ang matuwid, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano daw po ang gawa ng Panginoon na naghahayag ng kanyang pagiging mapagbiyaya sa atin ng mga tao? Sabi, yung kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Na ang katubusan natin ay mahal, at dahil ito'y mahal, walang anumang bagay na pwedeng pantubos sa atin para tayo'y mapatawad ng Panginoon at para tayo maligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang sa pamamagitan ng sakripisyo na kanyang ginawa doon sa krus. Kaya sabi ng ating binasa, siya ang naging pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ano pa ang gawa ng Diyos na nagbibigay pahayag ng kanyang pagiging mapagbiyaya? Pangalawa, sabi, siya ang nagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit. Praise the Lord! Sa Diyos, mayroon tayong kagalingan. Sa Diyos, mayroon tayong kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Bakit po? Sapagkat sinasabi sa Isaias 53 talatang 4 hanggang 5 ang ganito. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga iniibig, sabi, sa Diyos dahil sa Kanyang pagiging mapagbiyaya, kaya niyang pagalingin ang lahat ng uri ng ating mga sakit at karamdaman. Bakit? Mayroon nang nagdala. Sabi, may kagalingan tayo sapagkat dinala ng Panginoon sa krus ang ating mga karamdaman. Glory to God. Pangatlo, paano pa nahahayag ang pagiging mapagbiyaya ng Diyos sa ating mga tao? Sa ating ding binasang talata, sabi sa Aklat ng Awit 103 mula 1 hanggang sa mga sumusunod na talata, sabi, siya ang nagliligtas sa atin sa kapahamakan. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po mayroong kakayahan at may kapangyarihang magligtas sa atin sa anumang uri ng kapahamakan. Bakit? Sapagkat sabi sa Lucas 4 talatang 10, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Kaya
Ang gawa ng Panginoon naghahayag ng kanyang pagiging mapagbiyaya at napakabuti sa atin na kanyang mga nilikha. Hindi lamang yon, ano pa ang mga gawa ng Panginoon? Sabi sa verse 4 ng aklat ng Awit chapter 103, sabi, pinagpapala tayo ng kanyang pag-ibig at habag. Alam niyo po, kung mayroon mang umiibig sa atin na hindi kailanman mahihigitan ng pag-ibig ng tao dito sa lupa, ay ang Diyos na umiibig ng sakdal sa atin. Ang Diyos laging nahahabag sa atin. Ang Diyos ay laging naaawa sa atin. Purihin ang Panginoon. Ano pa? Sabi, ang Panginoon ang bumubusog sa atin ng mabubuting bagay, na ito ang nagdadala ng kasiyahan sa ating buhay. Kaya ang Diyos, sabi, dahil sa kanyang pagiging mapagbiyaya, nilalaanan niya tayo, pinaglalaanan niya tayo, binibigyan niya tayo ng mga mabubuting bagay na ukos sa buhay na ito at maging sa espiritual na kalagayan. Bakit? Sapagkat ito'y nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbiyaya at mabuti. Kaya tayo nagiging masaya. Kaya sinasabi ni Nehemiah sa chapter 8 verse 10 ang ganitong mga salita. Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iniibig, sabi ng Biblia, pag ikaw pala pinaglaanan ng Diyos ng mabubuting bagay, ito ang nagiging kagalakan mo. At pag ikaw ay masaya sa Panginoon, malakas ka nga. Kaya sabi ng awit, "The joy of the Lord is my strength." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, paano pa nahahayag ang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon? Ang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon ay nahahayag sa kanyang mga gawa. At ang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon nahahayag sa kanyang mga katangian. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Awit 103, 8-14 sa NIV. Sabi, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not threaten us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust." Purihin ang pangalan ng Panginoon. Paano daw nahayag ang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon? Sabi, hindi lang sa kanyang mga gawa, kundi sa kanyang katangian ng pagiging Diyos. Ano daw ang Panginoon? Muli nating basahin sa ASND version. Sabi, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, gayon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganun din niya inilalayo sa atin ng ating mga kasalanan. Kung paanong ang Ama ay nahabag sa kanyang mga anak, ganun din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Dahil alam niya ang ating kahinaan, alam niyang nilikha tayo mula sa lupa. Mga iniibig, mga minamahal, mga tagapanood at tagapakinig, narinig natin, nabasa natin
ang salita ng Panginoon. Ano daw ang mga katangian ng Panginoon? Sabi rito, ang Diyos ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Ano pa po, hindi nagpaparusa ng ayon sa ating kasalanan, hindi gumaganti ng ayon sa ating pagkukulang dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Siya'y mahabagin, lalo na sa mga nangatatakot sa Kanya. Bakit po? Sapagkat alam niya na tayo bilang mga tao'y mahina at alam niya tayo'y nilikha lamang mula sa lupa. Ngayon mga kapatid, sa mga katangiang ito, sa mga gawang ito ng Panginoon, ano po ang dapat nating gawin? Sa mga nabanggit na ito na katangian ng Panginoon, ito po'y iilan lamang sa napakarami na katangian at napakaraming gawa ng Panginoon. Ngayon, ano po ang dapat at maganda nating gawin sa kabutihan ng Diyos, sa pagiging mapagbiyaya ng Panginoon sa atin? Sa Roma, sa chapter 2, verse 4, O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis, at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Purihin ang Panginoon. Mga iniibig, ang dapat at maganda po palang gawin na aksyon sa ating nabulay ngayon. Sabi, huwag nating hamakin ang kabutihan ng Panginoon, kundi ating bulayin ang Diyos mabuti, mapagbiyaya, mahabagin, maawain. At ito'y karanasan po nating lahat. At sabi ng Biblia, magandang bagay na ito ang mag-akay sa atin, magdala sa atin upang ating pagsisihan ang ating mga kasalanan at pagkukulang sa harap ng Panginoon. Ano pa ang ating magandang gawin? Hindi lamang ang bulay ng ating sarili at pagsisihan ng ating mga pagkukulang at manumbalik sa Diyos, kundi sinasabi rin sa Aklat ng Awit 34, talatang 8, O iyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Sabi po sa Amplified Version, O taste and see that the Lord our God is good. How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him. Purihin ang Panginoon. Magandang bagay po na sabi ng Biblia, ating tikman, tingnan, ang Panginoon ay mabuti. Sabi po rito, O taste and see that the Lord our God is good. Praise the Lord. Pag atin pong hanapin at nasahin na maranasan ang kabutihan ng Panginoon, na lalo pang maranasan ang kabutihan at pagiging mapagbiyaya ng Panginoon sa atin, tayo po'y magiging mapalad. Kaya sabi po rito, how blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him. Purihin ang Panginoon. Kaya nawa po ang mga katotohanan ito lalong maging daan upang mabulay natin na dapat po pala tayo na mga tao hindi lumayo sa Diyos. Kahit anong nararanasan natin sa lupang ito, mga krisis, mga kapigatian, mga problema, kabigatan, hindi pala dapat tayo lumayo sa Diyos. Kundi all the more, dapat tayong lumapit sa Panginoon dahil pag ating bubulayin, hindi mahihigitan ng mga karanasan sa buhay na ito na nagpapabigat sa atin ang mga kabutihang pinapasagana ng Diyos sa atin, sapagkat ang Diyos ay tunay na mapagbiyaya sa ating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Biblical Inspiration. Praise the Lord. At sa ating pong biblical inspiration ay ating pong bigyang daan na makilala ang ama nitong alibughang anak.
the father of the prodigal son. Ito po ay ating makikita sa aklat ng Lucas chapter 15, 11 to 24. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako'y narito namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito, madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa at kunin ninyo ang pinakatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagkatuwa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Purihin ang Panginoon, napaka mapagbiyaya ng ama nitong alibughang anak. Ano ibig sabihin ng alibugha o prodigal? Sabi, prodigal is a person who spends money in a recklessly extravagant way. Kaya itong alibughang anak, ano ang kanyang ginawa? Hiningi niya sa kanyang ama yung kanyang mana at siya'y naparoon sa malayong dako at namuhay ng isang paluging pamumuhay. Kaya halos siya'y wala nang makain. Kaya ng kanyang maisip na sa bahay ng kanyang ama, ang mga alila doon ay sapat ang kinakain, pero siya'y naroroon. Bakit naubos na ang kanyang minana? Yung kanyang ginawa sa kanyang ama ay masama. Bakit? Buhay pa ang kanyang ama. Hiningi niya na yung kanyang mana na sana'y habang buhay ang kanyang ama ay pinaglilingkuran niya at inaaruga. Ngunit alam niyo po mga iniibig, ano ang ating nabasa sa salaysay? Nang ang alibughang anak ay bumalik doon sa tahanan ng kanyang ama. Gayon na lang ang pagsalubong ng ama nitong alibughang anak. Nasa malayo pa lang ng kanyang matanaw. Siya ay tumakbo. Siya'y yumakap sa kanyang anak. Hinagkan ang kanyang anak. Napaka mapagbiyaya, mahabagin at maibigin itong ama na ito. Tunay na ang amang ito'y parang ama natin sa langit na kailanman hindi maaring magpabaya sa atin. Lagi siyang gagawa ng paraan upang tayo ipagmalasakit, upang tayo tulungan, upang tayo ipanumbalik sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Our Bible verse can be found in Psalms 111 verse 4. He has made His wonderful acts to be remembered.
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion. Kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Purihin ang Panginoon. Mga iniibig, sabi ng banal na kasulatan, ginawa ng Panginoon ang kanyang mga kababalaghang gawa upang atin siyang kilalanin. Na siya'y Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.